Ito na ngayon yung 2-month old na tilapia natin, red tilapia. Mayroon siyang 1,300 na pieces na red tilapia at 2,000 na black tilapia. So hindi sila magkapareha ng size or edad, kasi mas malaki ito yung red tilapia. Kasi ang reason ko noon, parang konti yung 1.3 sa 4 meters by 8 meters. So flowing po yung water natin, non-stop po yung tubig niyan. So meron tayong nilagay na Madre de Agua. Yan po ang kinakain nila, isa sa mga kinakain nila. At pinapakain ko sila ng tilapia grower. So yan siya. Napakaganda. So nakuha na natin yung magandang formula dito. So may ilaw din siya, oh. Nilagyan natin ng ilaw kasi kapag gabi kumakain din sila. So ito yung mga malaking pagkakamali ko noon is hindi tayo naglagay ng aerator. So nung hindi tayo naglagay ng aerator at 1 year, hindi pa malaki yung ating tilapia. So ngayon nag-a-average po ako dito ng harvest is minimum of 4 months. So yung 4 months na yon, apatan na po yon, 4 pieces per kilo. So nung naglagay tayo ng aerator, maganda na yung kanilang pagkain. So in a time, pwede natin kainin gabi kahit na umuulan. Pwede kasi may available na aerator at saka flowing yung tubig natin dito. So bottom drain po yung strategy natin dito. So kahit na anong lakas ng ulan, anong lakas ng flowing natin, hindi po ito aapaw. So mayroon siyang pipe doon na mababa. So sa kabilang area naman, yung tubig galing dito sa tilapia ay dito naman napupunta sa ating ito. 3 months mahigit na ito. So nakaharvest na rin po ako dito ng mahigit 50 kilos. So 1,500 pieces po ito. Yan yung mga setup niya lang. May konting water lily po doon. So itong hito natin ay wala na po itong aerator kasi kaya nilang i-survive. So yung ginamit nating materials dito sa ating hito is HDPE. So ito po siya, HDPE po siya, medyo makapal din, saka mayroon steel matting. So naglagay tayo ng protection na ganito rin para hindi matusok. So mayroon tayong spring onion doon at may 3 puno ng litos for experiment natin kung pwede mabuhay. Nabubuhay naman yung spring onion natin, pero at the age of 3 months maliit pa rin, pero sa personal na consumption okay na rin. Ito siya, kumain na kasi ito sila, kaya halos din nila kinakain tong tinapon natin. Yan. So ito yung ating concrete pan measuring 4x8. Ganon din dito, 4x8. Yan na siya. Ito lang, kahit na hindi ka na maghukay. So ganito yung purpose na ginawa ko na design. Ginaya ko rin sa iba natin sa YouTube, purposely para madali ang pag-harvest. Isang drain lang, kahit na ako lang yung isang mag-harvest,
ay pwede. So walang machine na gagamitin, by gravity na lang yung ginagawa natin. Kusang lagyan natin, alisin yung pipe natin is ganito siya. Concrete pan natin. Yan. So dito nakalagay yung kanyang bottom drain. So naglagay po ako ng net dyan para hindi masama yung isda. Andito na siya pababa. Then naglagay tayo ng pataas. May filter ito noon pero inalis ko na, kayang kaya man din masurvive itong ito natin without filter. Yan. So merong water lily nakalagay dyan. So ito naman yung drain ng ito natin. So yan lang. So may nakaharang doon siguro na water lily kaya hindi tuloy-tuloy. So maganda yung mayroong aerator talaga ang concrete pan. Mabilis lumaki yung isda kapag mayroong aerator. So itong aerator na nailagay natin is LP100. 6,000 plus yata yung bili ko noon. So ikalawang cycle na po ito ng ating aerator. So hindi ko na po pinapatay itong aerator natin. So namamatay lang siya kung mayroong brownout. So ang ginagawa ko naman kung brownout, hindi ko pinapakain ang isda. Yun lang namang ginagawa ko para hindi sila mamatay. So far so good. Sa ngayon na 2 buwan, isang bisis lang po nagkaroon ng brownout, 3 hours. At wala naman pong namatay. Siguro mayroon din kasing flowing doon. Kaya nakakasurvive pa rin. Hindi na gaano mabula. Tamang-tamang bula lang para magkaroon ng water movement at saka aeration. So sinadya ko talaga na dito na area is walang aerator para kung magpakain is hindi madali nilang kanin ang pagkain. Saka doon naman kasi yung flowing natin, oh. So ang pagpapakain ko dito is kunti-kunti lang yung kayang ubusin lang, but every 20 to 30 minutes bumabalik ako kung nandito man lang din ako sa bahay. So ngayon ay Friday at nagkataon na holiday. Pero kung ngayon may work ako, so umaga at saka hapon lang po yung schedule niya. Pero itong area ko kasi ay dito sila nag-iigib yung mga kapitbahay. Ang kapitbahay na po yung nagpapakain between yung oras na wala po ako dito sa farm. Ayan po. Red tilapia. May black tilapia po yan, hindi lang nakikita. So 1.3 noong nakaraan is mga 3,000 po ang inilagay ko dito. So ngayon is 3,300 po. So nag-add on tayo ng 300. So next cycle siguro susubukan po natin yung 5,000 pieces. Yan. So hanggang sa next time naman at i-update ko kayo sa ating concrete pan.